Happy Saturday to all. This is Alawid Ignacio, the diva that you love. Together with me is my kumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. And yes, you are watching the TT Show. Ang tayo na talakayin showbiz edition, mare. Imagine, second to the last episode na tayo sa ating current season. At, syempre pa, pasok na tayo sa paninimula ng ating year 3. Di ba naman? Nagkasa-celebrate na ng ating second anniversary. At ito na nga ang ating organic subscribers as of today. 13,983 plus subscribers. Wow! Palakpakan naman po at maraming sigawan para sa aming mga organic subscribers. Kaya po ang dahilan kung bakit matatag na matatag at palaging masaya at maganda ang The Kitty Show. So, sa ating unang topic sa Easy Round, pag-uusapan natin isang matagumpay na OPM Con na sponsored ng Pure Gold. Doon na muna tayo sa talagang kinatuwa ng lahat dahil mayroong public sighting. Ay? Ang mag-asawa na nga ba? O papunta na sa pagiging mag-asawa? I thought that was the last one. Hindi, yan ang unahin natin ng topic kaagad. Kasi mas marami atang taong mas excited. Tungkol kina Bea Alonzo at Vincent. Have you seen the pictures? Yeah, I've seen the photos. How do you find them together? They're ordinary photos. Talaga? They're ordinary couple with extraordinary flair and opulence. Charot! Ang nakakatawa doon, prior to the actual concert, yung publicist ng OPM Con, we were already informed na Bea Alonzo and Vincent Co are going to watch the concert. Now you were informed. The first time that there was a Pure Gold convention, they were warned. The press were warned, diba? Hindi, kasi ngayon, even if we were informed, we even asked him, can we have the opportunity to talk to them before or after the show? Oh, wale. It's a no. But sure na nandun sila. And we were already told that they're going to sit sa premium platinum area. Parang yung gitnang-gitna, parang pang Harriet Reyna, dapat wala silang katabi. Sila lang doon. Only the two of them or with bodyguards? Sila lang dalawa, tapos may mga, hindi ko alam kung may mga bodyguards during the actual concert kasi ang bloggers at vloggers inilagay sa VIP standing. Kasi mga bata pa sila, di ba? So kaya nilang tumayo na 5 oras. Di ba? Kami mga Tita Becky of Manila na at mga Tombuyita of Manila, nakaupo kaming lahat sa Patron. Di ba? At ang daming Which is nearer? The VIP. VIP standing. Yung mga bata na, nung kaibigan natin yung mga vloggers na bagets, nandun sila lahat, nakatayo. Diba? So, hayaan mo na sila doon. Mga senior citizen. Charot! Kami mga senyora. So, what happened was, parang, people were so excited to see them together. So Teka! My first question, was the venue filled to the rafters? Oo. It was for free ba? No, you have to buy X number of products from Pure Gold to actually get tickets. And what is even more surprising, there are some people from Singapore, Taiwan, na pumunta sa Pilipinas, nagharbat ng kung ano ng mga Pure Gold products. Per official count, 30,000 plus sold out, paid tickets ang nandoon. 55,000 yun, di ba? So, 30,000. Tapos yung mga iba, yun na yung mga pinamigay ng Pure Gold sa mga pamilya nila, sa ganon, sa empleyado, sa ganon. Pero siguradong kumita sila ng 30,000 worth of tickets. And the ticket is how much? Iba-iba. May 10,000, may 7,000, may ganon. Sabi mo kailangan mag-shopping. Mag-shopping ka nga. Mag-shopping ka ng 10,000, sa VIP standing ka. Ganon. Pag nakapag-shopping ka ng 8,000, nasa VIP seated ka. Per gamit ng grocery mong binili, may allocated ticket may corresponding ka. ticket. Parang nangyari sa Bench Fashion Show. Diba ganon? Bumili ka ng X number of bench products. May corresponding ticket. So yun nga, pinagkaguluhan yung magjowa. So ang nangyari, they were placed
in one of the VIP rooms sa Pure Gold. Meron palang ganun, ano? Oo, meron ganun sa Philippine Arena. Then after the show, if you would see it in Facebook, nagpa-picture sila together with the SB19, and they also had a picture together with Beanie. And then going back to the artist, haring-hari talagang SB19 nung gabi yun because they were the finale performers. And they had their own musical director. They have their own live band. Actually, lahat ng artists na kasali doon brought their own musical director and their own live band. Ganong kalupit ang budget ng Pure Gold concert at ng mga artists. Kumbaga, sa Beanie pa lang, saka sa SB19, ang mahal-mahal na ng bayad sa mga yun, di ba? Yeah. So, doon sa mga ibang artists. Nakakatawa pa doon, isa sa mga highlight ng gabi was Rico Blanco singing the Incognito song, Liwanag sa Dilim, na talagang it brought the house down, at yung sumayaw siya ng Dungka together with SB19 na nagkagulo ang lahat ng tao dahil hindi sila makapaniwala, nakakasayaw talaga si Rico Blanco. And in fairness to Rico Blanco, Oo, Rico Blanco of River Maya. River Maya. And in fairness to him, ang pogi niya nung gabi yun, nagkalaman. Talaga? Oo. He's not as payatan as we remember him. And he can move. At magaling kumaldag. Kasi may kaldag step yung Doon kaya. My God. At ito, I am so impressed kasi from the last time I saw them perform in Enderun, ang laki-laki po ng improvement vocally at performance-wise ng Beanie. Kung noong araw, nung napanood ko sa Enderun, super pa-girl sila, ngayon, woman na sila. Kasi galing nga sila sa And I really believe the US tour helped them para mas maging cohesive, mas magkapitek, mas, saka gusto ko yung outfit nila. Parang anime meets Darna and the Planet Women, pero kayang-kaya na lang dalhin. Talaga? Ang galing nila. Saka yung ngayon, di ba, lagi silang pinipindasan na sintunado, na gano'n, na kinakain ng mga letra. That night, sila ang opening act. Ang galing nila. Ayan hindi ko kayo pinaplastic, mga Bloom. Magaling ang Beanie that night. And I think they were really prepared for it. Pero ang pinakamagaling sa akin sa girl group, G22. Ibang klase yung girl. Parang Beyonce. Talaga? Outfit. Tatlo lang sila. Tatlo lang sila. Outfit, pitek, galaw. At ang sexy. There's this, I don't know kasi her name. They sang their original song. Lahat ng grupo. Lahat original. Original Filipino music. Diba? Tapos yung mga special guests nga, ang Beanie si James Reid. What did James Reid do? Basta yung kanta niya. Tapos, sabayang sayaw at kanta sila ng Beanie. Tapos yung G22, Salamat with Yen Constantino. I forgot kung sino yung kaduet ng Kaya. Kaya was also good, kaya lang problema. Beanie first, tapos sila. So kaano man yung kahinaan ng Kaya na amplify. Kasi first time nila to perform on the stage of Philippine Arena. So kitang-kita mo talaga yung alin-alin ang naiba at alin-alin ang mas mahusay at mas magaganda. So kasi Beanie, taas. So sumalang na sila at napapansin sa X, nire-report nila na parang nung Kaya na ang nag-perform, maraming biglang lumabas, kumain, nag-restroom. And I really believe kung sino man po ang stylist ng Kaya, please improve on how they dress up. Kasi ang suot nila noon, yung color nila, yung pang Christmas tree the green. Tapos may mga golden trimmings. Para sila mga nabuhay na Christmas tree. Christmas in July. Ako ang nabother. Ako ang nabother. Parang pinaglaruan sila ng mga bading. Tapos may mga parang ganun-ganung ponytail pa na, yung parang, you remember Julina Magdaleno when she was younger? Yung talagang over-the-overs accessories. Yeah. That's how they look like. Alam mo nun, may revival ng in the form of a group. Revival na ni Jolets. Oo, di ba? Tribute group. Oo, di ba? Malay mo. But tapos yun nga, as the way, doon lang ako natuwa na we actually have a supermarket chain who supports OPM. Imagine mo, kung marami pang mga
institutional sponsors, ang OPM, baka mas malaki pa tayo sa K-pop. Kala na ako nung unang panahon pa, yung mga, kunyari, yung ganitong mall na malaki, yung ganitong kotse na malaki, nag-sponsor na. Baka mas global na ang ating OPM industry. Hindi tayo nakastuck lang sa atin. So congratulations to all the artists there. And ako, I am just so happy na ilan ako sa mga ibang press na kasama doon. So ito na nga. Basahin na muna natin ating mga letter senders. Are we being ano? Yes. Okay. From Merlinda Derpo. I love you both. Pareho kayong matalino. Gusto ko mag-comment ka dyan. Ano masasabi mo dyan, Mars? Well, you have a better understanding of who are intelligent and who are not. Next letter sender. Eto na, mula kay Lydia Asjadal. Congratulations, mga Lodi. More years to come for your show, watching from Saudi Arabia. Hi! We love you. Thank you for watching us. Basa, Mare. Wow. Carlo Takru. This Kinuha, is for Anne. This is about Anne okay Curtis. It's okay not to be okay. Kinuha nila si Anne dahil sa style ng pananamit ng character. Pero challenge sa kanya na maalis sa isip ng mga tao na may asawa at anak siya. Lalo't very visible sa social media ang pamilya niya. Dapat nakafocus ang audience sa character mismo. Naalala ko tuloy ang remake ng Pangako Sa'yo. Grabe ang kilig ko doon kina Richard Gomez at Don Zulueta. Did they ever remake Para mali ang kanyang Oo, mali ang kanyang attribution ng show. Oo. Pati na si Sir Chip at Maya, kahit alam nating pamilyado sila, nadadala pa rin tayo sa kwento. Ako naman nananalig ako na kahit may asawa at anak na si Anne Curtis, caring-caring niya talaga yung tauhan niya sa It's Okay na to be okay. Do you think so, Mare? Yeah, I've seen the trailer. And she looks like the character. Yes. Tsaka, mas maganda nga yung edad niya doon eh. Tama ba ako yung parang mas bata doon sa original? Hindi. Slightly older talaga yung babae. Slightly older. So, as old as Anne. Ayun nga lang, pinagkaiba. Dalaga yung nag-portray doon sa Korean version. Yes. Now si Anne, the challenge is to portray it perfectly kahit na may asawa at anak siya. At ang perfect pa doon, si Anne pala talaga ang gumawa nag-style ng kanilang sariling outfit para sa show. Di bongga, di ba? At eto na, from the House of Cabral, from Prima and Chad, happy anniversary to Daily Tribune and to the both of you. Shine like a diamond in the sky. We love you, Prima. We love you, Chad. Thank you for always watching the TT Show. At ito na nga ang sinasabi ko, na ang dami-dami namin daldalang kanina, ito po si Alwin Ignacio, the Diva That You Love. Kasama ko ang aking kumaring ultra maldita. Hi, this is Alex Brosas. Ito po ang The TT Show. Ang tayo na Talakayan Showbiz Edition.